everyone. Yes. Naku, nasa labas yata si Sir, ano? Thank you for inviting me here. It's our pleasure, sir, no? Kasi matagal ko na po kayong naririnig nung kayo po ay nakausap din at nakakwentuhan ng aking mentor Rex. So, excited po ako na ma-interview po kayo. Yes, at ma-inspire po kami ulit. Although Correct. narinig ko na rin yung kanyang sharing before, but I want everybody to watch and to listen to his words of wisdom and yung inspiring moment niya kung paano niya ginagawa ang ating business. Sir, Ayun. Coach, dinig po kami? Yes, yes, Okay. yes. Go Ayan, ahead. bati po kayo. Bumati Bati po muna muna po kayo. kayo Bati muna po kayo, sir, lalo na po sa mga... sa ating mga member nyo. manonood. Opo. Hello sa mga Live Good Activities dyan. I want to extend my thanks sa lahat ng mga coaches na nag-invite sa akin dito. Kay Coach Maki, thank you so much. It is my privilege para to be here in your podcast. Ayan. Yan, and it's also our privilege, Sir Judah, na pinagbigyan niyo po kami para po sa ating mga kababayan. Yes. Anytime po, coaches, anytime. Okay, Coach Judah, hindi na po namin patatagalin kasi ako po, isa po ako sa excited na makakakwentuhan po kayo tonight. Dahil nga dun Yes. sa mga inspiring, no, na paano nyo Journey, inspiring journey. Yes, so Coach Mavic, Judah. do the Yes, honor. I'll do the honor to throw the first question to our inspiring guest for tonight. Coach Judah, gusto lang po namin malaman, no, sino po si Coach Judah nung hindi pa na-engage dito sa subscription business? Okay. So, I am a former police officer. I've been in this industry for 20 years. Mahal na mahal ko yung industry na to. Okay? Dati po akong Emerald Executive sa Kayani. US company din. I got my first Montero Sport. Ako ay siguro yung PO1 na naka-Montero na hindi pa uso yung Montero sa mga rank and file. I've been in US for several times. I got 10 years multiple entry. Okay? And alam nyo, yung pagmamahal ko sa industry na to, pinaka-iingat-ingatan ko to. Kasi before I join in a company, I see to it na legit yung company na i-present natin. Kasi ito yung magiging kadalasan kasi nag-join sa inyo not because of the product, not because of the company, not because of anything else, but it is because sa taong nag-i-endorse sa kanila. Okay? Kumbaga dito sa industry ng sales, tinatangkilik tayo not because of the product efficiency, but because kung sinong tao ang nag-o-offer sa kanila. Wow, grabe, no? Very well said, Coach Judah. So, ibig sabihin talagang importante malaman kung ito ba ay legit. So, wala nang questions asked kasi police officer na yung mga sumasali ng ganito, no? With that 20 years of experience, tapos police officer, at yan ang nag-present sa'yo or nagpakita sa'yo ng opportunity. Siguro, sir, wala na pong question. Madami pong sumasali. Pero, Sir Judah, Coach Judah, you're still active right now sa ano po? Unfortunately, hindi na po. Ako po yung Diamond Upline na former police officer na kulong, na-invite, at nag-diamond sa loob ng kulungan. Okay? Kung nagawa ko pong mag-diamond sa loob ng kulungan, what is your excuses? Okay. Siguro naman po. Yes. Alamin natin yan, Coach Judah, mamaya, no? Tatanungin yan. Yes. I-preserve mo muna yan. Gawin mo teaser okay. Yung sinabi nyo. Pero let's look back, no, dun sa mga previous company mo. When during the starting of your multi-level marketing journey, ano yung mga struggles na napagdaanan mo noon at paano mo sila nalampasan? Okay. So when I started MLM, hindi na kagaya ngayon na marami tayong mga application na pwedeng gamitin, pwede ka nang mag-online. Ako yung nagsimula kami, yung bond paper. Bond paper, pagguhit-guhit, pabilog-bilog. So when we started, hindi pa uso yung MLM, okay? In fact, bibihira lang po yung naniniwala sa atin, no? And eventually, pag nakikita nila naman na naging may resulta tayo, yan na pumapasok yung mga tao. But definitely, when we started and when I started MLM, napakahirap in compare sa opportunity na nasa atin ngayon. Yes, naalala ko pa yan yung coupon band. Sabi ang tawag ng iba, coupon band. Sir Judah, di kaya mo din magsulat na pabaliktad.
Kayang-kaya ko yan. Ayan, pag mga pabaliktad ang sulat, mga batikan talaga yan kasi yan ang pinapa-practice. Hindi ka papasa kapag di mo na-practice yung baliktad na pagsulat. Iba yung pagkapabaliktad, pati sulat mo ba? Doon pa lang nagpe-PE sila, namamangha sila, Coach Mabig, kasi pabaliktad. Oo, ako practice ko din yan. Kailangan kong practicein kasi iba talaga pag meron kang gano'n na skill. Skill din kasi yan added skills para sa atin yung pabaliktad. Kasi pag nakita nila, amazing, di ba? And di ba yung brain mo talagang gumagana kung paano mo isulat yung pabaliktad na salita. Lalo-lalo na haba-haba ng susulatin mo. Tsaka maraming marami kang OPEX nung araw. Marami kang pinapakain. Expense. Oo. Yes, mamamasahe ka. Correct. Di ba? So napakahirap mag-MLM dati na minsan gutom na gutom ka na, magpapakain ka pa. Hindi nagtitipid ka, magpapakain ka pa. Okay? At saka yung oras yung parang no? lagi kang kunyari nagpre-pretend ka na marami kang pera, mayaman. Diba? Those are the days. Yes. Those are the days ng mga traditional MLM. And Tama. nagbabago nga po yung yung wave ng mga sitwasyon ngayon ng mga sumasali din. And those are the days na natuto talaga din tayo. Parang fake it until you make it. Parang ganon. Pero alam nyo, those were the days, yung mga pinagdaanan natin, yung mga kumbaga naging struggle natin, yun ang nagiging stepping stone natin dito kay Lead At Good. nagpatibay talaga sa atin. Correct. Tama po kayo po. Even our mental health at saka emotional aspect po natin. Sobrang pasasalamat po natin dyan. Ayan, follow-up question ko po, Coach Jude, Di ba usually, nagkakaroon tayo ng, sabi mo nga kanina, those were the days na minsan gutom tayo and then pinapakain natin yung mga prospects natin. And not only that, yung time talaga, yung sobrang binibigay natin ng time. So, di ba usually yung time, family or money, kumbaga ay yun yung nagiging struggle natin. Kung paano kung paano natin ituloy. Kasi I know, baka magkaroon din kayo ng mga ganong experiences before. So, sa'yo ba, paano mo binalanse yung time, having the family, and of course, di ba sabi mo nga na kailangan magpanggap tayo na mayaman, na may kaya, may pera, na magpakain. And minsan yung ipapakain natin dun sa guest natin hanggang pag-uwi natin, wala pala tayong ulam sa bahay. So how did you deal with that? Tama po kayo dyan. Actually, this is true. This is true, coaches. I've been there and done that. Yung tipong mayaman ka, nagpapakain ka ng mga ka-business prospects mo, pero pagdating nyo ng bahay, wala kayong pambili ng ulam. Di ba? Ito yung mga tipo na minsan yung pag nalalaman ng asawa mo, nag-network ka na naman. Ano na naman yan? Diba? Yung mga, mabuti pa sila, pinapakain mo ng masasarap. Kami, limited yung pagkain namin. Wala tayong pambili ng gatas. Paano nyo po yun na-handle? Ano po yung ginawa nyo doon sa na yun, sa mga ganong sitwasyon? Correct. Actually ako, sabi ko nga, pinagdaanan natin yan. Ako kasi yung tao na pag nakita kong may potential, nakita kong mababago buhay ko, hindi sumusuko. Hindi ako sumusuko. Ito yung tipo na kahit walang tibuan kami ng 1 buwan, 2 buwan ng asawa ko, basta ipupush ko kung ano yung nakikita ko mababago buhay ko. Ganun ako Yung asawa naman kasi, pagka may resulta ka na, nailabas mo na Montero Sport mo, napapakain mo naman. Nawawala na yan. Burado lahat ang mga inanakit. Yes. And most of the time, yung mga misis natin, yung mga asawa natin, pag nagsisimula, mga negative yan, nega yan. Correct. Pero pag nakita nila na bago, ay maganda pala yan Parang sinasabi mo na mukhang pera. Nagsisimula na rin sila magbenta, di ba? Nire-repair ka na sa mga network nila. Ganon I don't know kung pinagdaanan nyo din yan. Parang sinasabi mong mga mukhang pera kami mga babae. Hindi naman. May abbreviation yan. May abbreviation lang. Plak kayong mga misis. Plak. Alam niyo? Coach Juda, alam mo meaning ng plak. Ano yung plak, Coach Juda? Ano yun? Hindi ko alam. Pera lang ang katapat. Actually, totoo yan. Kasi for several times, nag-iba-ibang company na rin ako. And syempre, hindi naman lahat ng company na pinasok natin naging maganda yung resulta. Mayroon tayo mga sablay din na kumpanya, but eventually nagsisimula ulit tayo. Hindi tayo tumitigil. Kasi marami pong umaasa sa atin. Andiyan mga anak ko, andiyan yung pamilya mo. 'Di ba? Hindi ka pwedeng sumuko kasi maraming umaasa sa iyo. Hindi mo pwedeng okay kasi pag at the end of the day, pag wala kang mapakain sa pamilya mo, andiyan yung misis mo maingay.
Ganun talaga kasi kami yung Wag yung ganyan, Coach Judah, may tinatamaan yata. Dinidepensa ko no? Dinidepensa ko yung mga kababaihan dyan. And usually ako, Coach, I take it this way. Sabi ko, I better have mag-effort ako kasi naniniwala ako na love flies out the window when the hunger Yes, that's comes in true. from na, di ba? Kasi pagka gutom na yung pamilya mo, talagang iiwan ka ng pamilya mo, asawa mo. Di Wala ba? naman pong chance na iniwan. Wala pong naging chance na iniwan. Wala naman. May mga pero tayo talagang lumalaban tayo na mabuo pamilya natin. Wow. So, Grabe. meaning, Coach Judah, sa dami ng pinasok mong mga traditional networking, may ayos traditional, and also, sinabi mo may mga supply na company. Ano yung nagustuhan mo sa multi-level or networking at paano nakatulong ito sa'yo? Yeah. Coach, come again. Medyo mahina yung dating. Sabi mo po kanina, marami kang company na napasukan na at the same time, may mga supply at may mga okay naman. But the question is, ano yung nagustuhan mo na patuloy kang pumapasok sa mga networking na katulad nito? At paano nakatulong sa'yo at sa pamilya mo? Okay. So actually, I love this community. I love this, sabi ko nga, kasi mayroon nga tayo kasabihan, once a networker is always a networker. Kahit anong iwas mo dyan, pagka nakatampo ka ng nakita mo may potential at magandang kumpanya, napapa-network ka na uli. Di ba? Yung mga tipo na... Parang walang kadala-dala. Yung mga tipo na lagi natin sinasabi na last company ko na to. Pero makikita ka na naman sa ibang company. Yan na naman sinasabi mo. Di ba? Sasabihin ng mga partner mo, andyan ka na naman, coach nakailang last ka na. Di ba? So one thing na nagustuhan ko with MLM kasi this is leveraging. Ito lang yung business na alam ko na in several years mo lang, 2 to 5 years mo lang gagawin, pwede ka nang kumita for lifetime. Yes, Kailangan mo lang mamili the time. Kailangan mo lang mamili ng maayos na kumpanya, maayos na owner, maayos na product para hanggang kumbaga matagal ang kitaan. And I have several company. Hanggang ngayon kumikita pa rin po ako. Di ba? Wow. Yun yung gusto ko na company na yung ipupush mo na for several years. So gawin natin 2 years, 5 years. Pwede ka namang, hindi naman tayo pinipigilan mag-venture sa iba Di ba? Mm-hmm. So, ibang kumpanya kumikita pa ako until now. Until now, kumikita pa rin ako habang kumikita kay Livegood. And what I like most dito sa company natin, kasi lahat ng naging problema ko from my previous company, okay? One thing na pinaka hindi madali mag-build ng network, di ba? And all of the sudden, na nawawala yung mga tao mo, di ba? Yung bang yes. Sayang yung effort ko. Minold mo na, tapos biglang wala. Nawala kasi hindi nila kaya bumili ng monthly maintenance, hindi nila kaya bumili ng product, di ba? And sometimes napakahirap pa, kailangan pa nila bumili ng package. And those were the days. Dito wala na Kaya nung nalaman ko si Livegood, talagang hindi ako nagdalawang isip, Hindi ako nagdalawang isip, nag-sign up agad ako. And yung upline ko, yung sponsor ko, talagang umiyak sa akin yan. Sabi niya, Coach, bakit pumasok ka sa Livegood? Anong nakikita mo? Sabi ko, eto na hinahanap ko ng kumpanya. Eto na yung mga naging problema ko. Alam mo, one thing lang yung gusto kong i-share. Kahit gaano kaganda yung kumpanya, kahit gaano kaganda yung product, kahit gaano kaganda kumita, pag Pinoy, mas uunahin nila yung basic needs kaysa sa product maintenance. That is true. Kasi yun ang pinagdaanan ko. And some of them, gustong-gusto nilang ituloy, kaya lang mas priority nila yung basic needs ng pamilya nila kaysa bumili ng package. And yan yung nagustuhan ko kay Livegood. Kasi hindi natin kailangan bumili ng product, hindi natin kailangan mamuhunan ng malaki, hindi natin kailangan bumili ng monthly maintenance. In what is 600 pesos subscription fee? In compare sa dating kumpanya ko, every month naglalabas ako ng 6,000, 7,000. Di ba? Grabe, ang laki Tapos, ang pinakamahirap doon, maglalabas ka ng 7,000 as your maintenance, ang papasok sa'yo 3,000. Yun lang. Tapos, ang gagawin mo, kasi kailangan mo ng pera,
ibebenta mo product ng 50% off sa Lazada, Shopee. Di ba? Parang wala. Okay. Di ba? So, that is my realization. Nang nakita ko si Live Good, sabi ko, wow. Wow na wow ito. Ito yung akma sa Philippine market. Ito yung akma sa Pinoy. Kasi affordable, 600 pesos. Yan, saying that you have that product, no, Coach Judah, yung sinasabi mo na kailangan mo bumili ng maintenance, kailangan mo makabenta ng product. So, yung time na yun, Coach Judah, na nagbebenta kayo ng products dun sa company nyo, pwede ba namin malaman kung paano nyo ginawa, ano yung strategy ninyo na makabenta ng marami? And ano yung pinakamalaking benta nyo, yung products lang po? Yung sa mga company nyo na nagbebenta kayo ng products. Okay. Ako kasi hindi ako yung tipo na nag-i-strategize ako. In my previous company, napakamahal yung package namin pang personal use. It cost 8,200. And most open than that, walang Pinoy na nakaka-afford niyan na every month bibili ng ganong product for personal use. Yes, di ba? ang laki. Wala tayong buying power, not unless nasa US yung market mo, di ba? Mm-hmm. So ang ginagawa ko niyan, Coach, nagre-repack po ako. Wow, yun yung strategy. Okay, ano strategy na nagre-repack? Parang sinasashay. Sinasashay ko po, nire-repack ko po ng ginagawa kong 4 hanggang 6 na maging affordable yung product. Kasi in my previous company, napakaganda naman talaga ng product. All you have to do is ipatikim mo sa kanila yung product. Pag nakatikpan nila, sila na nagagawa ng paraan para sila maka-afford to buy the product. So ganun yung madalas nag-strategize ako. And I even go to a place na wala akong network. Pumupunta po ako ng Baguio, wala akong network, kakain lang ako. Just then for the products? Doon po kayo nag-introduce ng products? Wow, yes. sipag. Ang tawag natin doon, Coach, anong tawag doon? Namumusakal. Yes. Namumusakal. So I usually bring product, then pagka nagkasalubong mata natin, bibigyan kita ng flyer. Pag nagkangitian na. Bibigyan kita ng flyer. Okay, di ba? Ganon kahirap dati, di ba? Mamamasahe ka sa Baguio, mag-hotel ka, wala ka pang siguradong kakilala na pwede mong makuha ang leader. Wala, as in zero. Unlike ngayon, nako, you can do business kahit nasa travel ka, nasa sasakyan ka, anywhere you want. And pwede kang kumita kahit nasa kulungan ka. Yun! Coach Judah, yan. Can you tell us what's the story behind that? Ano yung buong storya mo? Then after having doon sa loob ng kulungan, paano mo ginawa mag-diamond? Oo nga, no? Napaka-inspiring yan. Sige, yes, actually, ako yung tipong pulis na hindi niyo ako makikita sa bar. Hindi niyo ako makikita kung saan-saan na mga illegal activities. Ako yung matino po ako, hindi po dahil nakulong ako, barumbado na po ako. Hindi po. Kasalanan lang po na pinanganak po ako na gwapo. Oo nga, no? Parang alam ko na yan. Wow. Yan din ang problema ko eh. Hindi, ikaw lang pala. Sige, Coach Judah, yung kumukulong. Oo nga, gwapo. Ako po yung, pinaka-iwas-iwasan ko po yung mga ganon. And even may barkada, sabi nga nila sa akin, pre, pag nagbabar kami, hindi ka sumasama dahil natatakot ka, magkakaso, kung ano-ano. Tapos, hindi lang kaso, nakulong ka pa. Di ba? So, what motivates me, bakit kailangan ko mag-diamond? Simple lang. Ako kasi yung tipo na gusto ko ibigay lahat ng gusto kong kayang ibigay sa mga anak ko. Ako yung tipo na gusto ko hindi nila maranasan yung hirap ng buhay, diba? Yun yung mga and yun ang naging ko dati, nasa loob ako ng kulungan. How can I do that? Diba? So, alam nyo, nung nakulong ako, nagbebenta pa ako ng mga lupa. Nagbebenta ako ng mga lupa. And ang taga site viewing yung anak ko. Ganon ako. Nagpuskit ako ng isang cellphone, 50 pesos na load every day, di ba? Para maka-access ako sa internet. And I'm lucky enough na yung upline ko, yung sponsor ko, naalala niya ako, tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, "Sir, meron akong ipopromote sa'yo. Pakinggan mo lang." Ganun siya. So, sabi ko, ako kasi yung tipo na tao na every time may opportunity na ino-offer, pakikinggan talaga kita.
as in paprepresentahin kita, pero pagka hindi ko nagustuhan, hindi mo na ako maririnig. And nakasampu na siyang offer sa akin. Nakasampung kumpanya na yan. So nung ano ko niya, nakita ko yung konsepto, sabi ko, let me ano mo ako sa Zoom, sabi ko, kasi may Zoom presentation. Kahit nakakulong ka, coach nakakulong ka niyan. Yes. Paano mo ginawa? Nagpalusot po ako ng 100 phone and 50 pesos na loan. Okay. So, diba, nakakulong ka, sir. Nakakulong ka, may mga tao, may mga inmates ka. So, during the Zoom, paano mo siya ginagawa? Nasa loob ka lang ng kulungan? Nakikinig lang ako. Nag-join ako. Online. Naka-headset lang, tapos tinatago siguro yung ano. Parang OFW lang. OFW ano lang. Yes. Oo, nasa gilid lang ako, doon sa pinakagilid na hindi ako mapapansin na nagsi-cellphone ako. Ganun lang. So, and one time, ayun, nagpe-present si Coach Fernan. Sabi ko, okay to Sabi ko, sige nga. And alam nyo, Coach, nung I started Live Good, 3,000 pesos lang yung ng pera ko. That is my last money. Naibenta ko na lahat. Pati yung water station ko, yung sasakyan ko. As in, yun na lang. Sabi ko, nothing to lose kasi walang-wala na ako. So, I started Live Good. Ang ginawa ko, yung naiwan sa mga bank account ko from BPI, from PNB, from Como, pinag-iipon ko yon, naka-raise ako ng 3,000 pesos. So, ang ultimate goal ko actually is tingnan talaga kung talagang US company si Live Good. Kasi, malalaman mo sa back office pag US company yung kumpanya eh. So, yun yung una ko. Then pangalawa, objective ko, sabi ko, para makabawi ako, kailangan ko lang ng 2 tao. Yun nasa isip ko lang, 2 lang. Balik puhunan na ako. So, yun lang ako nagsimula. Gusto ko lang makita yung back office. And, ito lang kasi yung kumpanya na nakita ko na 2 tao lang, balik puhunan ka na. Di ba? So, sabi ko, sige nga, subukan ko. And before I joined, yung shinare sa akin na yung invitation, pinorward ko sa mga dati kong mga leader. Then eventually, walang nagre-respond. walang nagre-respond. Then sinubukan kong tawagan. Sabi ko, hindi rin sumasagot. And lucky enough, nag-return call sa akin. Yan si Diamond Adonis Espadilla. Wow. That is my downline na Diamond. And nung kwentuhan ko siya, sabi ko, pare, subukan natin, US company to. Sabi ko, wala pa akong US company na pinasukan na month-old pa lang na offer na sa akin. Kasi in my previous US company, 10 years, 20 years na sa US, 7 years, 12 years. And here, sa Live Good, sabi ko 2 months old. Sabi ko, eto yung tamang-tamang panahon. Sabi ko, timing to. And we are just 30,000 affiliates that time. Sabi ko, diba? Ayokong palampasin ito. In fact, kilala ako ng mga leader ko na product-based. Hindi mo si Coach Judah mapapasali ng kumpanya hanggang hindi ko nasusubukan ng product. Hindi mo ako mapapa-join kung hindi maganda yung product. Yes, ganun ako. In fact, one of my platinum, sabi niya, Coach, hindi ikaw yung Coach Judah na kilala namin. Hindi naman ikaw yung nagbebenta magpapa-join na hindi pa nasusubukan ng product. Padala ka muna ng product dito sa Japan, sabi sa akin. Sabi ko, Coach, ibang opportunity to. Kasi sabi ko, may sense of urgency to kasi 2 months old pa lang si Live Good. And ilang buwan darating yung product from US to Japan. Baka mamaya, lahat ng leader natin, lahat ng partner natin, baka naka-join na sa Live Good, wala pa product. Correct. Ha? Di pa natin natitikpan yung product. So, that is, yun yung scenario. And I'm happy to say, in my first day sa Live Good, nakatatlo agad ako. Wow, tatlong affiliate. $25. Isa, si Diamond Adonis Espadilla. Yung pangalawa, yung complainant ko. Complainant ha? Napajoin mo Napajoin ko yung complainant ko. Pangatlo, si Platinum Mark Narito. Okay? Wow. So, yan yung first three na sponsor ko. And
tayo naman sanay tayo na mag-direct. Pag may direct, may kita. Pag wala, wala. Wala. Di ba? Tama. Di ba? So, after a week, pumasok sa akin $75. The following week, wala akong sponsor. Pero yung tatlo ko, masisipag. Maraming mga direct. Correct. Si Adonis, nakadalawampu yung direct sponsor niya. Si, Silver kagad. Wow. hindi ko pa alam nung mayroon pala akong $5 each sa second level. Wala pa akong ganun. Kasi yung objective ko that time is makabawi lang ako, Makabawi makasponsor lang ako ng dalawa. hindi ka na nag-dive deep doon sa hindi pa nag-dive deep doon sa Yes, class. exactly. And the following week, nagulat ako. May $125 ako. Sabi ko, Wow, mas malaki. saan galing to? So, sinubukan ko na magbasa ng complan. Sabi ko, ba, Yun. ang ganda nito. Kaya sabi ko, sa mga nag-join sa Live Good, sa mga nagbago, nakapapasok lang, or mayroon kayong bite, ang objective nyo, pangalawang objective nyo, first objective nyo, makabawi sila. Dalawang tao, di ba? Makabawi sila, dalawang tao. Pangalawang objective nyo is pakitain nyo talaga na may pera dito kay Live Good. Kasi yun ang nangyari sa akin. Sabi ko, ba, may pera pala dito. Di ba? So, doon na ako nagsipag. Ha? So, eventually, ang ginawa ko, duplication lang. As in, nag-diamond po ako, 3 lang ang direct ko. 3 lang. Nag-diamond ako. Dinuplicate ko lang ng dinuplicate. Oh, kailangan mo na mag-silver. Diba? Kailangan mo na mag-silver. Eh, yun pala, yung ano ko is, para maging gold ako. Yun pala yung ano. So, yan talaga yung get 3 natin. Get 3. Get 3, health 3. Alam nyo, Correct. wala pa yung millionaire na yun, Diamond Road to Diamond na 100 natin ni Coach Fernan. Yan na yung ginagawa ko. So, it's Yun ang unang ginawa ko. effective talaga. Proven effective Yes. yung And style. alam nyo, third na objective ko bakit kailangan ko mag-diamond. Kasi ako yung nakulong ng isang taon na wala ng complainant. Ako yung nakulong na Parang ang sarap. may recantation na yung complainant na hindi siya yung nag-complain, hindi siya nag-complain, Parang ginamit siya. ng pangkana. Then yun. Medyo mahina yung yata connection ni sir. Tawag ito. Ako yung for 1 year, na wala na akong complainant, pero nakakulong pa rin ako. Ganon nangyari sa akin. Parang ang tagal ng proseso. Parang tagal ng proseso. Yung system natin dito sa Pilipinas. Okay. So, bakit gusto kong mag-diamond? Kasi may pending ako sa DOJ na motion, na for review, petition for review sa Department of Justice. Kasi pag na-review nila yon, doon nila malalaman talagang walang probable cause, hindi dapat ako nakakulong. Para magkaroon ako ng para mabigyan ako ng chance ma-review yung case mo. kaso ko is may nanghihingi sa akin ng 500,000. Wow, grabe laki. And kasi para ka ma-review, it takes actually 5 years. Tatanda ako sa loob ng kulungan pagka ganon. Di ba? So, kahit wala na palang complainant. Kahit wala na yung complainant, magtatagal ka na din. Sabi. Yes, very eager po ako na mag-diamond kasi pag diamond ka, 500,000 yung monthly kita mo. Tama? Lang. And sabi ko, ito lang yung chance ko. Ito yung chance ko para makalabas ako ng kulungan. Correct. 100,000. So, actually, God is good. Sabi ko nga, si Live Good ang bumuhay sa pamilya ko. Every week, nagpapadala ako ng 30,000 sa pamilya ko. And siya yung doon ko kinuha yung pang-bail ko. Nagdagdag ako ng 4 na lawyer para makalabas na po ako. And after a year, sa awa ng Diyos, na-approve na rin yung bail ko. Ito yung ang tawag ko doon, sabi ko, kumbaga, that time, hopeless ako, but eventually, ito si Live Good, dumating, and blessing talaga sa akin si Live Good. Nabago ko buhay ng pamilya ko. In fact, in our subdivision, natanong yung anak ko, sabi niya, Dave, kumusta si papa mo? Sabi niya sa akin, sabi sa anak ko, drug lord na ba papa mo? Kasi
kung kailan nakulong yung papa mo, kaya saka kanya na ibili ng kotse, napagawa niya yung bahay niyo. So, nasa loob ako ng kulungan, nabili ko ng sasakyan anak ko, napaayos ko yung bahay namin. Oo nga So, naman, no? Paano nangyari yun? Sabi ng mga tao, no? Questionable din talaga, no? Kasi So, hindi alam. alam mo, Talaga. napakahirap sa loob. I mean, sabi ko nga, ayoko na bumalik dito. Napakainit. But, pero pag iniisip ko, nasa kulungan ako, nagpa-500,000 ako sa loob ng kulungan eh. Correct. Kumikita ko ng 500,000 sa loob ng kulungan. Pag naiisip ko, yung buhay ng tao sa labas, and ako nasa loob, nagpa-500,000, sabi ko, pwede ako dito na lang tumira for life kung ganito naman yung sahod ko. Baka may laboratory, thinking nila, may laboratory ka na sa Oo loob. nga, ano? So, Judah, ano yung motivations mo bukod doon sa family mo doing the business behind bar? Parang kasi, parang, di ba, most of the people na nandun sa loob, parang stress na, demoralized na, demotivate na. But you, grabe yung, mo, no? Grabe yung... Tsaka Coach Maki ha, yung family na lang. If I were into his wife shoes, no, paano, gusto ko pong malaman, no, curious ako, paano hinandle ng wife mo and the children's? Kasi di ba may mga from outside, the factor from outside, yung mga kapitbahay or so how did they deal with that situation, the very rock bottom na situation ng family? How did you explain to your children? Alam niya, hindi lang ganun yung pinagdaanan namin. So, viral ako sa YouTube eh. Yung tipo na nabubuli mga anak ko sa school. Yes, oo. And eventually, yung anak ko lumipat ng other school. Hindi nila mabuli. Ito yung mga tipo na baka mahirap tanggapin na kailangan. But at the end of the day, na yung naging yung naging resulta ko dito kay Live Good, di ba? Ito yung mga tipo na sinabi nila ng isang motivational speaker na kailangan mo pagdaanan lahat ng hirap bago ka maging matatag. Kailangan, bago mo ma-achieve success mo, kailangan mo pagdaanan to. And eventually sabi ko, kung yan pala yung kailangan ko pagdaanan para naging ganito buhay ko, I am very much willing. Kasi, ito yung tipo na pag nahihirapan tayo, pag may kakilala, barkada ako nahihirapan, sabi ko, ano mo lang yan, ituloy mo lang yan, malapit ka na. Malapit ka na maging milyonaryo. Yeah. Sabi ko, and alam mo, napapagbiruan namin, sabi nga sa akin nung nakalabas ako, sabi niya sa akin ng barkada ko, pare, balita ko, yumaman ka na. Sabi ko, oo nga eh. Pero kailangan mo magpakulong ng 1 taon bago pa yumaman. Sabi ko, wag na. Grabe yung lakas, yung tatag po ng wife nyo. And yes, I can say na yung paninindigan niya po, naniniwala, yung trust niya po sa inyo, yung pinanghawakan niya, the trust na hindi mo yun nagawa or yung walang reason para nandun ka. So, ang pinanghawakan niya po yung trust niya sa inyo. Kaya, nandyan siya para dun sa mga anak ninyo. And leading to that, to my next question, Coach Judah, yung pinag-uusapan natin na sitwasyon ng buhay. So, is there any, from your networking career, from that 20 years of a journey in MLM, is there any chance na, or sitwasyon, na magpapakwit na sana sa inyo? Yung pinaka-unforgettable situation ninyo na magpapakwit na sana sa inyo sa networking career. Ako sasagot niya para kay Sir Judah. Alam mo kung bakit? Yung nakulong ka, that's the reason behind para mag-quit ka na. Pero, alam mo yun, antindi. Wala. Kakaiba yung kwento ni Sir Judah. No, now, before that, Coach Maki, kasi di ba, hindi pa niya nakita yung Live Good. Before that, yung mga unang sitwasyon po ninyo na because that one, yung pagkakulong kasi tremendous yan eh. Pero wala pa siya nun sa networking eh. Parang napapanaginipan ko lang na nakulong ako, parang hindi na ako mabubuhay sa loob eh. Ayan, yung sa mga early stage po. Bago yun yung sagutin, Sir Judah, buti hindi kayo napakilaman sa loob. Ang ganda ng kutis nyo. Alam mo, nung pinasyalan ako ng nanay ko, sabi niya, anak, ikaw lang yung kakilala kong nakulong na pumuti, tumaba. At saka, tuwang-tuwa ako. Alam mo,
hindi naman ako natutuwa na kulong ako eh. Kaya lang, I have to be strong na hindi ko pakita sa nanay ko na Depressed yung ka. kalagayan ko. I usually, ako pa nagjo-joke na, nay, ganyan lang ako. Kasi, masakit sa nanay na makita anak mo Yes. nasa loob ng kulungan. And for you answer it, sagutin ko yung tanong Yeah, nito. during those early stage ng networking Oo. career nyo, no? So, Diba? gusto lang po namin malaman, ano yung worst Mahirap. worst scenario? Mahirap coach sa mga pinagdaanan ko. Grabe. Yung isa lang po, isa lang na gusto nyo ng huminto. Yung parang, ayoko na nito, last na. Hindi na Ito talaga yung- ako tutuloy. Yes, usually ako, to tell you honestly, sometimes kasi, sobra-sobra na yung ginagawa ng asawa mo, yung tipong pinapalayas ka na sa bahay nyo, Oh, tinatapon pa yung uniforme mo sa kotse mo, yung tipo na yung respected ka ng mga sa subdivision nyo, tapos Diba? Oo. And- palalayasin ka, itatapon mo ang mga damit sa sasakyan, uniforme mo. Ito yung mga tipo na yung parang Akala ko sa sinehan Kung- lang yun. kung Pelikula. alam niya lang na kaya ako nagsusumikap para sa kanila ba. Yung tipo na kung alam niyo lang na tapos ganun pa yung pagdadaanan mo. Minsan tumutululuha ko pero parang tumutululuha ko pero hindi ko pinapaalam na pinapakita na grabe naman ito. Gusto ko lang naman mabago buhay namin. Yung mga ganon. Kasi when I started as police officer, ang sahod namin 8,000 lang. And nung nag-training kami, bago kami nakagraduate, napautang kami kasi overspending, maraming mga issuematic. Yung sahod ko is 1,500 na lang kada buwan. Yun ang tawag doon is 501. 501. 501 kasi 1.5 lang yung sahod. And I have 3 children that time. Paano ko bubuhayin yung Sa mga 1.5? anak ko sa 1.5 na Kaya lang ako, mas matatag lang ako kasi instead of going through sa mga illegal na mga bagay, talaga naghahanap ako ng ibang legal na mga means. Yung nagbebenta ako sa kamilya, nagbebenta ako ng bahay sa subdivision, nagbebenta ako para maitawid ko sila ng maayos. Sir Juda, alam ko may pinanggagalingan yung sipag mo, hindi lang sa pamilya. What's the history behind nung time ng kabataan mo? Are you, galing din sa iba ba? I mean, Yes. 5 kami magkakapatid. Ang tatay ko is dating route manager, national awardee siya, may house and lot, and sa Pepsi Cola, national awardee siya sa Pepsi Cola. And mother ko nasa DPWH. And ito yung at the age of ako yung swerte kasi nung napanalunan ng tatay ko yung house and lot, yung national award sa Pepsi Cola, ako yung pinagbubuntis ng nanay ko. Then after 2 years, kasi pinag-initan ng tatay ko ng mga boss niya dahil may house and lot, may sasakyan kami, napilitan ng tatay ko mag-optional retire and dapat aalis ng abroad. And eventually, hindi po nakaalis ng abroad ang tatay ko kasi nalulong sa casino. Nag-casino ng tatay ko eh. So, nung bumalik, wala siyang ipon, naubos yung pera niya, and yung nanay ko, kakarampot lang ang sahod sa DPWH. Tinawid kami ng nanay ko for several years, walang trabaho at tatay ko. And ang pinakamahirap na part sa amin, kasi na tumitira kami sa magandang bahay, magarang bahay, mga pogi kasi kami eh. Kahit sabihin namin wala kaming pagkain, wala kaming pangkain, hindi kami pinapaniwalaan. Yun ang pinaka masakit na part kasi hindi kami pinapaniwalaan na wala kaming pera dahil malaki bahay namin. Tapos Magaganda kutis, ano? ang cute pa namin. And from private school, nilipat kami ng public school. From since then, naglalakad kami from bahay to school to bahay. Yung mga tipo na sabi ko, ayokong pagdaanan ng mga anak ko, yung pinagdaanan namin. Until talagang mahirap kami. Nagsumikap lang kami and I am proud, sabi ko nga, kami yung naranasan namin na yung pinagsisirahan ng bintana dahil nakikinood ka sa kapitbahay. Pinagdaanan namin yun eh. Kasi yung TV namin, most open than not, yung umiikot, yung screen, hindi mo masundan. Ganun yung namin TV, kaya nakikipanood kami sa kapitbahay. Umiikot-ikot yung gumagalaw.
And I am proud, sabi ko, sa kapitbahay namin, in compare naman sa buhay namin, napakalayo namin. Sabi ko, ang buhay nga naman ng tao, sobrang kumbaga bilog ang mundo. So mga successful kami. My sister is a registered nurse nasa Ireland. Yung second na kapatid namin is civil engineering, and fortunately na-disgrasya po siya, vehicle accident. And I have my brother, marine engineer. Seaman po siya, shipmate na siya sa barko. And I have IT. And ako naman yung police. So successful kami lahat. So far maganda po yung buhay namin. And yung naging motivation namin is yung pinagdaanan namin. Malaking bagay yung pinagdaanan namin na grabe. At yung isang itlog tapos lagyan mo lang ng gulay, okay na. Yes, pagsasalusaluhan na namin. Malunggay. Yeah. Malunggay, and para kunyari makainom ako ng Coke dati, kukuha ko ng bote ng Coca-Cola, magtitimpla ko ng kape, lalagay ko sa Coke na bote, yun na kunyari inumin kong Coke. Ha? Yes. Yun yung namin, and hindi naman as in, dun yung naging motivation namin, magkakapatid, na ayusin namin or magsumikap kami sa buhay. Correct. Pero look at now, no? At least nakabalik po kayo dun sa dati nyo. Kasi na-experience Ay, grabe yung mga nanonood natin right now. I hope na-inspire sila ng todo. Grabe yung yung kwento ni Coach Judah. Correct. So, yan, punta po tayo dito sa ating balik tayo sa negosyo natin, Coach Judah, no? Sige, sige. Now, trend po yung subscription business, no? Ano ba yung advantage ng subscription business to other kind of MLM, yung traditional na mga MLM, yung katulad ng naranasan natin before. So, ano yung advantage nito pag sinabi natin subscription business? In your point of view napakalaki. Napakalaki. As in, napakalaki yung advantage natin with subscription business. Kasi, una-una, yan ang naging rason ng bakit nagkalagasan yung mga tao ko. It's because hindi nila afford to buy maintenance for the month. Monthly maintenance. Hindi nila kaya afford bumili ng product as their monthly maintenance. And here in Live Good, kumbaga, you have given the chance. Pwede kang bumili ng product, pwedeng hindi. Basta bayaran mo lang yung subscription mo. Di ba? Although, napakahirap nung nagsimula kami here in Live Good. Bakit? Kasi, wala naman nagpapasubscription na MLM dati. Tayo yung pioneer na nagpapasubscription. Yes, the first company. Alam mo, sa lahat ng mga negosyo, pag unang ginagawa, mahirap simulan. Di ba? Mahirap tanggapin. Correct. But eventually, ngayon, napakadali nyo na lang magpa-member. Kasi dati, nung nag-join kami sa Live Good, wala namang naglalabas ng mga sasakyan. Wala naman nagpapakita ng income. Wala naman, di ba? But ngayon, napakadali. Di ba? So, advantage sa atin kasi hindi natin kailangan mag-spend ng malaki para ma-continuous nyo yung business. Di ba? Hindi nyo kailangan itantabi yung basic needs nyo para punuan nyo yung negosyo nyo. Di ba? Yun ang pinaka maganda dito kasi second, sabi ko nga, nabanggit ko to, ang Pinoy kasi priority nila is basic needs ng family nila eh. Di ba? And sometimes, sa totoo lang sometimes bumibili tayo ng product para meron tayong ibebenta. Nagets nyo? Dati, yes. nangangamada pa nga yung iba eh. Nagse 7 heads, nagpi 15 heads. Para... Bogey talaga, nangangamada. Yes, di ba? Nagpi 15 heads, bakit? Para may pag nag-join, meron kang ibibigay na package. Di ba? Correct. Hindi mo na gagawin yan dito kay Live Good. Hindi mo na kailangan maglabas ng malaki. Hindi mo na kailangan palabasin yung ibang tao na malaki. In fact, sabi ko nga, dinidiscourage ko yung mga kamada dito eh. Kasi talong-talo kayo dito sa kamada kay Live Good. Ha? Talo kayo, as in talo kayo. Imagine mo, dati, meron akong partner dati bumibili ng product worth 1.5 million. Para ano? Para sa libreng sasakyan namin. Kaya ayos sa tapos ibenta. Nangangamada para maabot niya yung quota para may ang company magbabayad ng monthly installment ng sasakyan. Sabi ko nga, Coach, alam mo,
kung gusto mo ng sasakyan, bumili ka na lang ng brand new na sasakyan sa 1.5 million mo, wala pa sakit ng ulo. Correct. Tama. Coach Judah, nabanggit mo yung Kamada, nabanggit mo yung hindi na tayo Pagbebenta ng products. Bakit sa tingin mo, lowest. bakit sa tingin mo may mga nasa Libgod na bumabalik pa sa traditional na MLM? Ito ba siguro yung bunga ng gusto nilang ng instant income kasi they are leaders na pwede nilang kamadahin yung bagong company na naglalabasan. Dahil ang kapira nila, si Libgod naman daw magsasubscribe ka. Kasi may mga ilang leaders na well-known na sa Libgod na yun yung nagiging motivation. Si Libgod naman, nandiyan lang subscribe lang tayo. What do you think sa mga iniisip nila? Being I have a lot of experience in this kind of industry. Yes, we have to accept, coaches, na hindi lahat ng tao accepted nila yung subscription business. Di ba? Hindi naman lahat ng tao katulad natin na kaya nating hatawin si Libgod. And one thing na nakikita ko kasi, hindi nila masyadong pinag-aralan si Libgod. Second, hindi sila sanay sa US-based company. Nasanay tayong Pinoy na yung mga kumpanya na pinapasok natin, wala namang monthly maintenance eh. Yun lang yung pairing na lang. One time ka lang lalabas, mayroon ka ng waiting, magpe-pairing ka na lang sa kabila. Walang maintenance. Sanay tayo doon. And eventually, yung ganong sistema, hindi naman naglalast yan eh. Correct. Hanggang 5 years nawawala yan dahil walang sustainability. Di ba? Kumbaga, walang product movement. Dito kay Libgod, kahit sabihin mo na walang product movement, wala din naman product yung 600 na binabayad mo. Correct. Di ba? Kasi yung iniisip mo, yung physical product na sabon, kung ano-ano dyan, collagen, yun ang iniisip mo. Hindi mo iniisip, yung primary product ni Libgod is digital. Digital, Correct. yes. Ang primary product ni Libgod is yung websites na binamimigay sa That's atin. true. Yes. Di ba? And I've been in US company before. Kung wala kang pambili ng package, wala kang pambili ng, hindi mo kaya bumili ng malaking 50,000, 60,000, you can start as affiliate. You can start at $40. Hindi ito alam ng lahat not unless nag-US company kayo. Pwede kang mag-position, magkakaroon kang ng replicated website, para ka nang may network, wala ka lang product, magbabayad ka ng $40. Ang tawag doon is affiliation fee. Affiliate. Yun yung binayaran natin kay Libgod na $40. Yes. Ngayon, bakit $49.95? Kasi si Libgod nga is a subscription company na kailangan mo mag-subscribe ng $9.95. Anong nangyayari sa $9.95? Balikan ko, bibigyan ka ng website. Sa dati kong company, isa lang yung website namin eh. Dito kay Libgod, bibigyan ka ng 7. 7 na ngayon. 7. 7 na ngayon. Sabihin ko sa'yo, magpagawa ka na lang ng website mo. Do you think yung $9.95 mo sufficient para sa pang-maintenance mo sa website mo? Naku, hindi. Wala pa. Wala pang ganun. Web hosting pa lang, walang 600 Correct. Di ba yan yung mga pinangako ng mga networking dito sa Pilipinas, ng mga website na yan? Correct. And, andyan na tingnan mo. Dati, yung replicated website, ano lang mo lang yan back office lang Kay Libgod nandyan na yung magbebenta na sa'yo, si CEO na mismo magbebenta para sa'yo. Di ba? Mayroon ng video na magpe-present. Mayroon ka ng clinic. Mayroon ka pang Lazada, Shopee. And yung unlimited na email, email marketing nila. Correct. Very useful. Yes, very useful. Very helpful. Yes. So, ang sagot ko doon, coach, hindi nila napapag-aralan ng maayos. Yun yung nakikita ko. Or maybe some of them, because they are aware about the income sa mga binary, they instant go there para doon sa instant income. Kasi si Libgod, we all know that is long term, ang tinitignan natin dito. Hindi lang yung short term income. Tama po ba ako, Sir Judah? Alam nyo, tama ka, coach. Some of them is gusto nila na madalian yung kita. Pero dito kay Libgod, pag nakapag-build ka, ito yung totoong passive income. I've been in this MLM for 20 years. Wala akong nakitang MLM company na yung kita halos constant. Dire-diretso. 500,000, 500,000, 500,000. Most of the time, nakakahit ka ng 500,000. Bababa. Minsan, bababa, the following month, bababa ng 300. Di ba? Correct. Tapos, magtataas na naman.
tapos bababa na naman, di ba? But here in Live Good, di ko naranasan yan. Yeah. As in passive. All you have to do is to build. Subscribe. Ito nga yung pinopromote ko eh. Yung pinopromote ko, sabi ko, kung lahat tayo naka-mindset na balik puhunan lang, lahat tayo may dalawa in every week, in the first week, then yung dalawa mayroon din sila in their first week. In 15 weeks, nabuo mo yung matrix na 2x12 or 2x13 kasi 2,000 na, ka no? na. Yes. Lahat tayong affiliate, yung minimum income is $4,000. $4,000 US dollar. Okay lang ba sa inyo yan? Oo naman, Diyos ko, Lord. Ha? No, yung mga nanonood right now ha, yung mga kailangan, dalawa, Diba? every week, nako. Ang linaw. Mahirap Yung ba, Judah. Coach? Mahirap ba kumuha ng dalawa? Ano po mahirap? Kumuha ng dalawa para mabalik puhunan mo? Or gumising ka ng maaga kasi papasok ka sa trabaho 8 to 5? Correct. Yes. Eh, hindi Ha? lang yun ha, yung traffic na susuungin mo. Lalo na ngayon, Coach, lalo na ngayon ha, this coming March, gigibayin yung EDSA carousel. Kaya matindi na naman yung traffic na mga papasok. Buti na lang talaga nasa digital business Yes. tayo at nandito ako ngayon sa bahay at Ako earning. din. Wow, so grabe no. Ano pa? Grabe yung explanation ni Coach Judah, Grabe, no? Yung Oo. strategy, sobrang dali, yung tigdalawa lang. No? So, siguro nga yun yung hindi na, we don't go jump onto their mind, yung mga tao na, gano'n, yung mga sinasabi natin kanina, no? Well, let's just focus on what we can do more with Live Good, with DMW, what we can do more with our family. And yeah, buhay po nila yon. So, they just do it what they want. And we will Okay. do what we want also. Sige. Alright. Coach Judah, before we have your last message. So, eto meron kaming I don't know kung narinig mo ito. We have a speed chat here para siyang fast talk. Fast talk. Okay? So, walang mali. Sir Guda, maybe it's your priority lang. So, pipili ka lang po. Ready na po kayo, Sir Guda? Sige Ready. na. Okay. Eto, baka mahirapan mag-isip si Sir Judah dito, Coach Babik. Maging Ako pogi, malalaman na natin siya kung bakit Oo. siya gwapo. maging pogi o malakas ang dating? Malakas ang dating. Pogi na kasi.